Nagsimula ang aming bakery noong 1989 sa isang maliit na pwesto lang. Pero sa pagtagal ng panahon, unti-unti itong lumaki dahil na rin sa patuloy na pag-aaral ng aming ama sa paggawa ng tinapay. Kaya naman, sa loob ng 36 na taon, ay patuloy na tinatangkilik ng mga tao ang aming loaf bread. Ako, si Mark Chris. Tara at samahan niyo akong tikman ang masarap naming tinapay dito sa Negosyong Malupet. Eto na nga, mahigit 3 dekada nang bumubusog sa mga Malabueños at sa buong Cabanaba ang negosyo ng Pamilya Chris na ngayon ay minamanage ni Mark Chris, ang Chief Operating Officer. At eto na nga ay iikot niya tayo dito sa kanyang cute na bakery. Pero ang lawak nito ha. Hi Mark! Kumusta? Good morning po. Oy, paikot naman tayo. Halika rito. Isama mo ko dito sa inyong dito sa inyong malawak na bakery. Okay. Punta raw tayo doon sa sanitation. Sige po, doon po Okay, sa... ano ang meron doon sa ating sanitation? Andun yung paglilinis ng mga tao ko sa kanilang mga kamay at braso para mapanatili nating malinis ang ating tinapay. Ayan po. Dito po, bago po pumasok yung mga tao sa work area po, kailangan po nilang maghugas sa sanitation area po. Maghugas ng kamay. Oo, po. Actually kasi ang rule talaga ng mga ano natin. Ang rule talaga ng mga cook when it comes to food preparation, hanggat maaari, walang mga guantes. Kasi the more na nag-guantes ka, the more na mas maraming kumakapit na mga bacteria, germs, or na may contamination. Kasi hindi ka nga naghuhugas ng kamay. Ang rule kasi, pag nadumihan ang kamay mo, kailangan maghugas ka. Opo. Kaya yung inyong mga bakers dito, ganun ang ginagawa. Opo. Kaya wala ho silang mga gloves. Hindi naman ho talaga ganyan ang food preparation sa mga bakeries at sa iba pang mga restaurant. Okay, sino po yung nag-start ng inyong bakery na ito? Dito tayo. Father ko ang nag-start ng sa bakery para mapa-unlad niya yung sarili niya. So yung inyong tatay ang unang baker sa inyong pamilya? Opo, siya po. Nag-aral po siya Dito na rin mismo sa lugar na ito? Dun sa looban po, mas maliit po yung bakery namin dati. Sulubakin na ito ng gusto. Opo. Ang alam ko parang normal bakery lang kayo dati na may iba't ibang tinapay. Opo, para po kami panaderya. Panaderyan, paano kayo napunta sa loaf na lang ang inyong ibinibenta? Napansin po ni tatay na mas tinatangkilik po ng mga tao yung aming loaf bread. Kaya po, dun po siya nag-focus sa pag-produce po ng maraming loaf bread po. Yung bang quality ng inyong loaf bread ay Ano po yun? Baka po sa kuryente lang po. Okay. Anyways, ganun talaga sa buhay. Life tayo diba? So, so yung yung inyong sa pagdaan ng panahon, nagbago ba ang lasa ng inyong loaf bread? May binago ba kayo para lalong ma-improve ng gusto? As much as possible po, mini-maintain po namin yung quality na nagustuhan po ng mga tumatangkilik po sa amin tinapay po. Okay. So mag-start tayo dito. Minamasa doon. Gaano karaming kumbaga mixture ang inilalagay nyo sa giant mixture? 2 bags po, so almost mga 150 loaf breads ang lalabas doon. Okay. At itong ginagawa ni Sir ngayon, anong tawag dito? Diyan po yung sa roller namin, pasadahan po para mas gumanda po yung texture ng ating masa at tinapay po. Ito yung kailangan pag binulatlat mo yung loaf, yung dough, merong window pane. Po. Ayan, gaano katagal ang pag ganyan? Mga 3 to 4 minutes lang naman. Tawag ko dito? Roller po. Roller. Ayan, yung roller po ng ating bread. Okay, pagkatapos sana po pupunta yan. Dito po tayo sa yung pagtimbang po ng... Yan, pagtitimbang ng tinapay, paano ho ang tamang timbang niyan? Kada isang loaf, gaano kabigat? Sa amin po, ang isang loaf bread po ay mga 685 grams po. Ang ganda ng dough nila, oh. Ang ganda ng pagkagawa. Opo. Tapos sa pansin natin, pag ganitong mga bakery, hindi pwedeng may pinapasok na hangin, ano? Opo, mas much as possible enclosed po. Tapos hindi walang aircon. Wala po, kaya po mainit po talaga sa loob. Oo, ganun talaga. Okay, pagkatapos yan, ano po yung isusunod natin? Yung sa pagkaluto po ng tinapay po, ito po. So saan niluluto ang tinapay dito sa inyong giant, Opo, sa mga... Ilan ang laman ng giant oven? Mapakita ni Sir, ilan ang laman niya? Mga
240 loaves po. Oh, wow! Ano yan? Umiikot talaga yan ng ganyan? Opo, para po mas pantay yung pagkakaluto po. Pwede ho ba namin makita yung bread? Patingin naman, bebe. Ayan na, papasilip lang. Yun! Ayan, saka itatanggalin yan. Opo. Palalamigin. Opo. Okay, dito yung kanilang palamigan. Itong area na to, ang kanilang palamigan. Kaya may makikita kayo rito na electric fan. Okay? Kailangan kasing mapalamig ng husto. So, kailangan talaga malinis yung lugar ninyo, no? Opo, kailangan po talaga malinis at wala po ganong pumapasok na ibang bagay. Ang shelf life ng inyong mga bread, ng inyong mga loaf breads, gaano katagal? 7 days po ang tinatagal po na. I'm sorry, kuya. 7 days po. 7 days ang Opo. tinatagal. Room temperature yan or pwede ilagay sa freezer, pwede ilagay sa ref? Pwede po ilagay sa ref. Mas tatagal po ang buhay ng tinapay pag nilagay po sa ref. Pag nilagay sa ref, gaano katagal? Mga 10 to 12 days po. Saan na hong mga lugar? Kasi ito na yung kanilang pagpapakete. Okay, ito na tayo sa ating pagpapakete. Ito yung pala yung ito yung hihiwa-hiwa. Okay. Saan na nakakarating itong inyong mga loaf breads? Sa ngayon po, sa Kamalava area po, nakakarating ang aming mga tinapay. Sa mga palengke po ng Kamalava po. Marami na pala kayong mga reseller. Opo, marami. Kumusta ang negosyo nyo after 30 years? Almost 30 years. Malakas na naman po kasi po tinatangkilik po ng mga mamamayan po sa Kamalava yung tinapay. Sikreto ng matagal na pagtangkilik ng mga suki ninyo. Yung pag-stay po ng quality o kalidad po ng tinapay. Maraming salamat, sir! At syempre, maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama rito, ating mga bakers, sa kanilang pagtulong sa atin para mapakilala ang produktong ito. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!